Isang tahimik na babae, isang gurong mayabang at isang piano. Ang sinimulan bilang malupit na biro upang siya'y mapahiya ay nauwi sa isang makapangyarihang sandali na nagpaiyak sa katahimikan ng buong silid at nagwasak ng mga ego. Hindi siya lumaban gamit ang mga salita. Ginawa niya ito lahat sa pamamagitan ng musika. Pagsikat ng araw, bumukas ang mga tarangkahan ng Willow Ridge Academy. Ibinunyag ang karangyaan ng isa sa mga pinakamahusay na paaralan sa high school sa Virginia. Dumausdos ang mga mamahaling sasakyan sa paradahan. Bumaba ang mga mag-aaral na nakaistilong kasuotan, may hawak na mamahaling bag at taglay ang kumpiyansa. Ang kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw sa makinis na marmol na patio. Isang lugar kung saan ang pribilehiyo ay parang paghinga, natural. Ilang hakbang lang mula roon, tahimik na bumaba si Monica Navarro mula sa lumang school bus. Medyo pudpod ang kanyang sapatos at magaan ang kanyang mga hakbang sa semento. Walang nakapansin sa kanyang pagdating, walang bumati sa kanya. Hindi siya pinapansin ng mga tao sa Willow Ridge. Wala siyang sariling kotse o suot na uso. Hindi rin ayos ang kanyang buhok gaya ng ibang babae roon. Hindi siya nababagay sa mundong mayaman sa paligid niya at pinaparamdam yun sa kanya ng lahat. Hinila niya ng mahigpit ang strap ng kanyang backpack at mabilis na lumakad sa tabi ng mga nag-uusap na grupo. Ayaw niyang mapansin pero hindi iyon kailanman madali. Lagit-laging may paraan si Kelly Harrington upang mapag-usapan si Monica, karaniwan sa pinakanakakainsultong paraan. Sa kanyang makinis na blondeng buhok at matatalas na asul na mata, si Kelly ang ideal na estudyante. Gustong-gusto siya ng mga guro. Hinahangaan siya ng mga magulang. Hindi lang siya sikat, makapangyarihan siya. May impluwensya ang kanyang pamilya sa politika at pinansya. Para kay Kelly, lahat ay may halaga at kaya niyang bayaran iyon. May impluwensya siya, atensyon at kontrol sa ibang tao. Pero si Monica, isa lang siyang detalyeng di ka nais-nais sa perpektong mundong ginagalawan ni Kelly. Ayan na ang scholar girl, malakas na sabi ni Kelly habang dumaraan si Monica. May pambili kaya siya ng almusal ngayon? Biro ng isa niyang kaibigan. Baka mamalimos na naman yan sa simbahan, sabat pa ng isa, sabay tawanan. Nagpatuloy si Monica sa paglalakad. Mahigpit ang pagkakapindot ng kanyang labi. Sanay na siya sa masasakit na salita. Sa Willow Ridge, umiikot ang lahat sa kayamanan. Kung wala ka nito, para kang wala. At kung minsan, mas madali pang hindi pansinin kaysa pagtawanan. Pagtapos ng araw, hindi siya tulad ng iba na pupunta sa mamahaling kainan o uuwi sa malaking bahay. Umuuwi siya sa maliit na apartment kung saan madalas ay nasa ospital pa ang kanyang inang si Monica Navarro. Hindi man maluwang, may init ang tahanan nila. Kahit pagod, laging may oras ang ina ni Monica para sa kanya. "Kumusta ang school mo, anak?" tanong ng ina, pilit ang ngiti sa kabila ng pagod sa kanyang mga mata. "Gaya pa rin ng dati, ma'am," sagot ni Monica. Ayaw ipakita kung gaano siya naging invisible buong araw. Pero may isang bagay si Monica na hindi kayang bilhin ng kahit sinong mayaman. Isang bagay na kailanman ay hindi mahahawakan ni Kelly. Musika. Mula pagkabata na humaling si Monica sa piano. Habang ang ibang bata ay naglalaro o nanonood ng cartoons, siya ay abala sa simbahan, pinapakiramdaman ang luma ngunit mahiwagang mga tipa ng piano. Wala siyang guro sa musika o mamahaling libro, pero natuto siya sa sarili, nakikinig kina Debussy, Beethoven at Chopin gamit ang lumang cellphone. Pagkatapos ay sinusubukang buhayin ang mga tugtog. Humihiram siya ng libro mula sa library at araw-araw ay nag-e-ensayo ng tahimik ngunit determinadong matuto. Hindi lang basta tumutugtog si Monica, nararamdaman niya ito, nabubuhay siya sa bawat nota. Ngunit sa Willow Ridge, ang mga pangarap tulad ng kanya ay tila walang lugar. Ang mga leksyon sa piano ay para sa mayayaman.
Sina Kelly ay may sariling guro sa musika at grand piano sa bahay. Si Monica, nagpa-practice sa simbahan, mag-isa sa tuwing walang tao. Wala pa siyang karanasang tumugtog sa harap ng iba, ngunit magbabago ang lahat dahil sa isang sandali. Isang araw, nagbigay si G. Richard Aquino, ang guro sa musika, ng isang di inaasahang takdang aralin. Bawat isa sa inyo ay tutugtog ng piyesa sa piano. Ayokong marinig ang paulit-ulit ninyong tugtugin. I want to feel the emotion, malamig niyang sabi. Lahat ay inaasahang si Kelly ang mangunguna. Tumutugtog na siya mula 3 taon gulang pa lamang at bida ng bawat school recital. Walang balak si Monica na tumugtog, pero hindi siya binigyan ng pagpipilian ni G. Aquino. Monica Navarro, subukan mo kaya, aniya may halong pangungutya, o baka mas sanay ka na lang makinig gamit ang earphones mo. Nagulat ang klase. Sumabog ang tawanan, nakatawang nakatingin si Kelly parang isang mabangis na hayop na naghihintay ng pagbagsak ng biktima. Nanginig si Monica, gusto siyang gawing biro ni G. Aquino, gusto siyang mapahiya ni Kelly, pwede siyang tumanggi, pwede siyang manatiling tahimik tulad ng dati, pero may tinig sa kanyang loob na nagsabing hindi ngayon. Naalala niya ang mga gabing nag-iisa sa simbahan, mga oras ng tahimik na pangarap. Dahan-dahan tumayo siya, tumahimik ang klase. Lumakad si Monica patungo sa piano. Sa unang pagkakataon, handa siyang ipakita sa mundo kung ano ang kaya niya. Mahigpit ang hawak sa gilid ng kanyang uniforme, mabagal ang hininga, mabilis ang tibok ng puso. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya, huminto ang mundo. Hindi sa salita, kundi sa musika, sasagot si Monica sa kanilang lahat. Lahat ng nasa silid ay umaasang magkamali siya. Gusto nilang makita siyang magkamali sa pagtipa ng mga piyesa, bumagsak at maging katawa-tawa sa harap ng mga estudyanteng kailanman ay hindi kailangang magsikap upang mapansin o marinig. At sa gitna ng lahat ng yon ay naroon si G. Richard Aquino, pinagmamasdan si Monica na may ngiting mas makapangyarihan pa sa anumang salita. Si G. Aquino ay nasa kanyang early 50s, matangkad, payat at palaging kalmado. Hindi niya kailangang itaas ang boses upang igalang. Ang kanyang autoridad ay tahimik ngunit matatag, nabuo sa mga dekada ng pagtuturo, ng pagtapik sa mesa gamit ang ruler at ng mga tinging nagsasabi ng lahat. Mahigit 20 taon na siyang nagtuturo sa Willow Ridge at ang kanyang posisyon sa paaralan ay parang batong di matitinag. Hinahangaan siya ng mga mayayamang magulang. Gusto nila na pinupush niya ang mga batang may kalamangan na, mga estudyanteng may private tutor, pulidong teknika at akses sa pinakamahuhusay na instrumento. Sila ang nakukuha ng kanyang buong atensyon, ang mga nakikita niyang mga bituin sa hinaharap. Bawat taon, siya ang nag-oorganisa ng magagarang pagtatanghal at kompetisyon ng paaralan. Pare-pareho lang ang laging nasa spotlight habang ang iba ay unti-unting nililimot sa likuran. Sa mga mata ni G. Aquino, hindi karapat-dapat si Monica Navarro na nasa ilalim ng ilaw na iyon. Isa lang siyang pangalan sa mahabang listahan ng mga estudyante. Isang hindi pasaway, tahimik at sapat lang ang marka para makapasa. Walang kakaiba, walang kapansin-pansin. Kaya nung nakita niyang nakaupo si Monica sa gitna ng mga tawa at bulungan ni Kelly at ng barkada nito, may kung anong pumasok sa kanyang isipan. Napagpasyahan niyang oras na para sa isang aral, isang paalala para kay Monica at sa mga kagaya niya na kahit gaano ka magsikap, may mga taong sadyang hindi para sa entablado ng mga tulad nila. Mabagal siyang naglakad patungo sa unahan ng silid. Ang tunog ng kanyang kinis na sapatos ay tumatama sa kahoy na sahig. Ang bawat klik-klak ay lalong nagpapabigat sa katahimikan. Pagdating sa harapan, tumingin siya kay Monica at nagsalita sa malamig, kontroladong tinig. Monica Navarro, gusto mong subukan
or mas sanay kang makinig sa earphones mo. Hindi malakas ang kanyang boses, pero parang kutsilyong pumutol sa katahimikan. Pagkabanggit pa lang, sumambulat na ang tawanan. Nakangising nakapamaywang si Kelly habang ang iba ay nagbulungan. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa aliw. May ilan pa na pilit tinatakpan ang tawa sa kanilang mga kamay. Pero tapos na ang pinsala. Alam ni G. Aquino ang kanyang ginagawa. Hindi siya humihimok. Hinamon niya ito sa publiko. Hindi siya umaasang may magandang performance. Umaasa siyang babagsak si Monica. Isa itong eksenang maingat niyang inihanda para durugin ang natitirang kumpiyansa ni Monica at ipaalala sa kanyang hindi siya kabilang. Napako si Monica sa kinauupuan. Isang malamig na takot ang dumaloy sa kanya. Ayaw niyang tumayo. Ayaw niyang ibigay ang palabas na hinihintay ng lahat, lalo na ni Kelly, at higit sa lahat, hindi para kay G. Aquino. Pwede siyang tumanggi, may karapatan siyang humindi, pwedeng sabihin na hindi siya handa, hindi siya pwedeng pilitin, pero may mahinang tinig sa kanyang loob na bumulong. Kapag umatras ka, panalo sila. Kapag nanatili siyang nakaupo, ang kanilang tawanan ay magiging katotohanan. Ang kanilang mga bulong ang magpapakilala sa kanya. Aalis silang naniniwalang tama sila, na isa lang siyang mahirap na batang may walang kwentang pangarap. Kumuyom ang kanyang mga kamay sa kandungan. Tumingala siya at tumingin diretso sa mga mata ni G. Aquino. Hinintay nitong umiwas siya ng tingin, umatras. Ang tingin nito ay parang hamon. Aminin mong natatakot ka. Pero sa halip, huminga si Monica ng malalim at dahan-dahang tumayo. Parang lumiit ang mundo habang papalapit siya sa unahan. Isang 15 anyos na dalagita, pasa ng lahat ng mapanuring tingin at pangungutya. Bawat hakbang ay parang pagsuong sa kumunoy. Pero hindi siya tumigil. At sa unang pagkakataon, ang klase ay hindi lang puno ng panlilibak, may bahid ng kuryosidad. Nakunot ang noo ni Kelly, hindi makapaniwalang tumatayo si Monica. Si G. Aquino, bahagyang nagtaka, ngunit agad ring bumalik ang payapang ngiti sa kanyang mukha. Dumating si Monica sa harap ng grand piano. Umupo siya. Ramdam niyang malamig at matigas ang upuan. Inilapit niya ang kanyang mga kamay sa mga tipa. Tahimik ang buong silid muli, ngunit ngayon ay isang tensyonadong katahimikan. Lahat ay nakatingin. Alam niya ang peligro kapag nagkamali siya ng kahit isang nota, kung manginig man lang ang kanyang mga daliri. Hindi na siya titigilan. Nakatayo si G. Aquino, nakatawid ang braso, nakatingin sa kanya na para bang sinasabing, "Sige, subukan mo." "Sige na, Navarro," bulong niya. "Nakikinig kaming lahat." Pumikit si Monica at huminga ng malalim. Pagdilat niya, dahan-dahan niyang pinindot ang mga tipa. Isang nota ang lumutang sa ere. Sumunod pa ang isa. Banayad at maselan, parang bulong na gumuguhit sa katahimikan. Parang ang musika ay humihinga ng buhay sa silid. Ngunit habang bumubuo pa lang ng atmosfera, may tumawa. Mahina pero matalim ang tawa. Pinunit ang marupok na katahimikang binuo niya. Muling bumigat ang kanyang dibdib, parang may di nakikitang batong nakadagan sa kanyang paghinga. Tumigas ang bawat himaymay sa kanyang katawan. Hindi na niya kailangang tumingin. Ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Lahat naghihintay. Umaasang bumagsak siya. Sa isang sulok, marahang iniayos ni Kelly ang buhok at inikross ang kanyang mga binti. Sanay na galaw ng isang taong sanay sa entablado. Nagkatinginan sila ng kanyang mga kaibigan, may mapanuksong ngiti sa kanyang labi. Hindi na kailangang magsalita, isang taas ng kilay lang at nagsimula na naman ang alon ng tawa. Mukhang promising, tukso ng isa sabay tawa. Baka ngayon lang siya humawak ng totoong piano, bulong pa ng isa, walang pakialam kung marinig. Hindi na kailangang malaman ni Monica kung sino ang nagsabi. Ramdam niya ang bawat salita, parang malamig na daliring dumadampi sa kanyang likod. Nandoon ang mga bulungan, ang mapanuksong tingin, nakapaligid.
At sa gitna ng lahat, nanatiling nakatayo si G. Aquino. Hindi siya tumawa, pero ang pagkiling ng kanyang ulo, ang paraan ng pagtitig, ang pagkakakrus ng braso, lahat iyon ay sapat na. Hindi siya umaasang ma-impress. Hindi siya naniniwala kay Monica, pero si Monica hindi niya nilakad ang ganitong kalayo para hayaang sila ang magdesisyon kung sino siya. Hindi na ito tungkol sa musika. Isa itong bitag, isang sinadyang eksena na layuning durugin ang kanyang loob. Hindi sinusubok ni G. Aquino ang kakayahan ni Monica. Isinadula niya ang kanyang pagbagsak. Nakakita na siya ng mga estudyanteng kagaya ni Monica noon. Mga nangangarap, mga tagalabas, mga nananabik ng labis, ngunit laging pinaalalahanan ng mundo na hindi sapat ang pag-asa. Para sa kanya, si Monica ay wala namang ipinagkaiba sa mga nauna. Mga nagsikap, nabigo, at tuluyang naglaho na parang hindi man lang dumaan. Hindi na niya kailangang sabihin ito. Ang kanyang katahimikan ay mas maingay pa sa anumang salita. Pumikit si Monica, hindi para mag-focus, kundi para itulak palayo ang mga alaala na biglang dumagsa. Naalala niya ang alikabok sa luma nilang piano sa simbahan, ang kauna-unahang instrumentong nahawakan niya. Bagamat sirang-sira na ang mga tipa sa paningin niya, iyon ang pinakamagandang kayamanang naranasan niya. Mas maganda pa kaysa sa mga grand piano ni Kelly at ng kanyang mga kaibigan. Naalala niya ang mga gabing tahimik kung saan uuwi ang kanyang ina mula sa mahabang shift sa ospital. Pagod ang katawan, madilim ang mata, ngunit ang ngiti ay patuloy pa ring lumalaban para sa kanya. Hindi man niya nabigyan ng magagarang bagay si Mommy, walang mamahaling gown o private lesson, pero naibigay niya ang higit pa, walang kondisyong pagmamahal at tibay ng loob. Naalala niya ang mga scholarship na hindi niya nakuha, ang mga liham na hindi kailanman dumating, at ang mga boses ng mababait na guro na nagsabing, maging praktikal ka na lang, na hanapin ang mas ligtas na pangarap kaysa sa musika. Maraming pagkakataong muntik na siyang sumuko, pero hindi ngayon. May nagbago. Naupo pa rin siya sa piano, huminga ng malalim. Nakahinga na ang mga kamay niya sa mga tipa. Ngayon, hindi na nanginginig. Pwede pa rin siyang umatras, pwede siyang tumingin kay Kelly sa lahat ng umaasang babagsak siya at sabihing, ayokong tumugtog. Pwede siyang magkunwaring hindi marunong o litong-lito. Si G. Aquino ay magngingiti lang ng mapanukso at isasantabi siya, magtatawanan ng klase, magpapatuloy ang araw. Mas madali sana yon, pero may bahagi sa kanya na tumangging sumuko. Siguro dahil sa lahat ng gabing ginugol niyang mag-isa, nag-e-ensayo kahit walang nakakakita. Siguro dahil sa tinig ng kanyang ina na umaalingaw-ngaw sa puso niya. Siguro dahil sa pananahimik ng mundo habang siya ay pilit na binabaliwala. Ano man iyon ang humawak sa kanya. Hindi niya kailangang mapahanga si G. Aquino. Hindi niya kailangang baguhin ang iniisip ni Kelly. Ang kailangan niya ay patunayan sa sarili niya na mahalaga siya, na may bigat ang kanyang mga pangarap, na hindi siya maliit gaya ng ipinaparamdam sa kanya. Huminga ulit si Monica, inalis ang tensyon sa kanyang mga balikat at dahan-dahang muling tinipa ang piano. Ngayon wala nang atrasan, umalingaw-ngaw sa silid ang tunog ng piano, malumanay, elegante, puno ng damdamin. Claire de Lune ang kanyang tinutugtog at sa bawat nota may pagbabagong unti-unting nadarama. Nagbago ang hangin, nawala ang tawanan, naglaho ang mga ngiti, maging ang pinakamalupit na mukha ay natahimik. Wala ni isa ang nag-akala ng ganito. Inakala nilang magkamali siya. Inakala nilang babagsak siya, maligaw sa mga tipa, kabado at hindi handa. Pero ang musika mula sa mga kamay ni Monica ay hindi pilit. Hindi ito masagwa. Ito ay kagila-gilalas. Si G. Aquino na nakatawid pa rin ang mga braso, bahagyang yumuko. Kumitid ang kanyang mga mata, hindi sa panghuhusga, kundi sa pagkamangha.
Si Kelly, na kanina'y nagpapahinga sa kinauupuan, ay biglang tumuwid ng upo. Magkasalubong ang kilay, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ang buong klase, ang mga tumawa, nanukso, nagbulungan, lahat ay natahimik. Dahil nagkamali sila, walang nag-asang makakarinig ng ganito. Wala silang inasahang katotohanan, damdamin, ganda. Pero iyan ang ibinigay ni Monica. Hindi siya tumingin kaninuman, hindi niya kailangan ng kanilang papuri. Pumikit lang siya at hinayaang magsalita ang musika. Lumutang ang melodiya sa buong silid, mahina sa simula, pagkatapos ay lumalakas, lumilinaw, parang alon na bumabasag sa tahimik na lawa. Bawat nota ay parang katotohanang humihiwa sa hangin, tunay at malinaw. Ramdam niya ito, ang katahimikan, ang pagkawala ng panlilibak. Hindi na lang ito simpleng pagtatanghal, isa na itong sandali. Bahagyang bumagal ang kanyang mga daliri, sandaling nanginig ang kanyang damdamin. May bahagi sa kanya na gustong tumakbo, tumayo at tumakas bago muling maging malamig ang silid, bago bumalik ang panghuhusga. Pero muli, umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang tinig ng kanyang ina. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit kanino, pero huwag mong hayaang apihin kanila. Ang mga salitang yon ay parang tahimik na apoy sa dilim, mahina ngunit matatag, sapat para magpatuloy. Dumilat si Monica, nanatili siya. Mula sa kanyang desk, iniangat ni Kelly ang ulo, mayabang pa rin ang kilos. Tinitigan siya ng matalim, tila sinasabing, "Sige nga, ipakita mong wala kang kwenta." Ilan sa iba ay gayon din ang tingin, nakakrus ang mga braso, nakataas ang kilay, handang tumawa sa unang pagkakamali. Pero muli, tumingin si Monica kay G. Aquino. Nawala ang kumpiyansa sa kanyang mukha. Hindi na siya nakangiti, pero hindi rin siya nagulat. Hindi mabasa ang kanyang mukha. Tila binabasa niya ang isang istoryang akala niya ay alam na niya ang wakas, ngunit biglang nagbago. Hindi na niya nakikita ang isang musikero. Nakikita niya ang isang sandaling sinadya niyang likhain upang durugin ang isa. Pero ngayon, hindi na siya sigurado kung paano ito matatapos. Mabilis ang tibok ng puso ni Monica. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang nasa sangandaan siya. Dito, sa mismong sandaling ito, may pagpipilian siya, manatiling tahimik at hindi makita, o tumindig at magpakita. Hindi na ito tungkol sa musika lang, ito ay tungkol sa pagkakakilanlan, dignidad, pagkabilang, at pinili niyang tumindig. Maingat na lumutang ang mga daliri ni Monica sa ibabaw ng mga tipa. Pagkatapos, sa isang tahimik na paghinga, nagsimula siyang tumugtog. Ang unang nota ay umalingaw-ngaw at kasunod nito'y isang kakaibang katahimikan, ganap, malalim, para bang pumasok si Monica sa ibang mundo. Isang mundong nawala ang mga tawa, isang mundong natunaw ang mga bulong. Ang tanging tunog ngayon ay ang piano at pinuno nito ang bawat sulok ng silid ng malambot ngunit makapangyarihang melodiya. Claire de Lune ang pumalibot sa klase, parang hamog sa ibabaw ng tahimik na lawa, isang kumot ng katahimikan at kagandahan. Ang parehong silid na ilang minuto lamang ang nakaraan ay puno ng paghusga at pang-aalipusta, ngayoy tila nakahinto sa panahon. Wala na ang ngiti ni Kelly, umayos siya ng upo, nanlalaki ang mga mata, nawala ang aliw sa kanyang mukha. Ang mga kaklase na inaasahan ang isang sablay na pagtatanghal ay biglang natahimik, hindi alam kung ano ang dapat gawin. Si G. Aquino, karaniwang kalmado at hindi mabasa, ay bahagyang napakunot ang noo. Isang maliit na bitak sa kanyang palagiang maskara. Hindi nila ito inaasahan. Inakala nilang magdadalawang isip siya. Inakala nilang matitigilan siya sa gitna, na masusupil siya ng tensyon at guguho ang kanyang musika. Pero sa halip, ang natanggap nila ay isang bagay na napakaganda, totoo at tapat, na nagpatahimik sa kanila. Hindi dumilat si Monica, hindi niya kailangang makita ang kanilang mga mukha.
Hindi na para sa kanila ang tugtog na ito. Tumutugtog siya dahil ito ang kanyang boses, ang kanyang katotohanan. Nanatili siya. Naglakas loob siyang tumayo sa ilalim ng ilaw. At ngayon walang makakatulak sa kanya pabalik sa dilim. Umagos ang musika gaya ng isang banayad na alon. Malambot, dumadaloy, pero malakas. Bawat nota ay tila naglalaban ng lahat ng panlalait, mga mapanuksong salita at matatalim na tingin. Sa unang mga bar ng Clair de Lune, tila nakalimot huminga ang buong klase. Ang mga noo na nakakunot at labing nakangiwi ay napalitan ng pagkabighani. Hindi mahina ang tunog ng piano, ito'y elegante at puno ng tahimik na lakas. Ang ganitong lakas ay hindi kailangang sumigaw para mapansin. Hindi na nanginginig si Monica. Ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa mga tipa, puno ng kumpiyansa. Para bang matagal nang hinihintay ng musika ang sandaling ito at ngayon ay malaya na. Sa una, nakatutok siya sa ritmo na kabisado niya, ang kanyang pinaghirapan sa mahabang oras ng pag-iisa. Ngunit di naglaon, nakalimutan niya ang silid, nakalimutan niya si Kelly, nakalimutan niya si G. Aquino. Siya na mismo ang naging musika. Sa paligid niya lalong lumalim ang katahimikan, parang natatakot ang lahat na makabasag ng sandali. Umayos ng upo ang mga estudyante, nawala ang pagiging kampante. Si Kelly, na dati kampanteng nakasandal, ay ngayon nakatuon na, nakatitig kay Monica at wala na ang ngiting mapanlait. Pati ang kanyang mga kaibigan na dati palaging kasama sa panlalait ay natahimik, hindi lang dahil sa pagkabigla, kundi dahil nadala sila ng isang bagay na hindi nila kayang pagtawanan. Bihag sila ng musika. Ngunit ang pinakamalinaw na pagbabagong nangyari ay kay G. Aquino. Sa simula, tulad ng dati, nakatayo siyang nakatawid, ang mga braso, nakamasid, parang huradong sanay na sa paghusga. Pero paglipas ng ilang bar, nag-iba ang kanyang ekspresyon. Kumitid ang kanyang mga mata, hindi dahil may mali sa musika, kundi dahil walang mali. Nagkamali siya, inakala niyang bibigay si Monica sa ilalim ng bigat ng hamon, natutugtog siya ng may pag-aalinlangan na babagsak siya at mapapatunayan ang paniniwalang wala siyang lugar dito. Ngunit ang naririnig niya ngayon ay ibang kwento. Hindi lang ito galing, ito ay kaluluwa, damdamin, dedikasyon. Tumutugtog si Monica gamit ang buong pagkatao para sa lahat ng gabing mag-isa siyang nag-practice. Para sa lahat ng araw na naramdaman niyang invisible siya. Para sa batang babae na nakaupo sa lumang piano sa simbahan, nangangarap lamang na marinig. Wala siyang guro, wala siyang formal na leksyon. Lahat ng alam niya ay bunga ng pagsusumikap. At ngayon, lahat ng iyon ay nabubuhay sa kanyang mga kamay. Hindi na niya hinahanap ang pagsang-ayon, hindi na niya ito kailangan, alam na niya kung sino siya. Ang dating mahiyain at tahimik na dalagita ay naglaho. Ang nakaupo ngayon ay isang pianist, isang tagapagsalaysay, isang puwersa. At hindi pa natatapos ang musika, bawat nota ay parang hangin na may init umiikot sa buong silid. Bawat chord ay nagpinta ng damdamin sa ere, kasayahan, sakit, pagsubok, pag-asa, wala nang makakatakas. Napakapit si Kelly sa gilid ng kanyang desk, unti-unting nabasag ang maskara niyang maingat niyang binuo. Tumingin siya sa paligid, tila naghahanap ng kakampi, pero wala nang tumitingin sa kanya. Lahat ay nakatutok kay Monica, nakalublob sa musika na dati pinagtatawanan nila. Nota matapos nota, tumutugtog si Monica, ibinubuhos ang puso sa kanta, iniiwan ang takot, sakit, at bigat na kanyang pasan noon pa man. Hindi na ito simpleng kanta, isa itong pahayag. Narito ako, matagal na akong nararapat dito. At wala na ni isa, wala na ang makakaitang-itanggi iyon. Nakatayo si G. Aquino, hindi na nakatawid ang mga braso. Nakalugmok sa kanyang tagiliran, ang kanyang dating matalim na mukha ay malambot na ngayon, tila ba natulala sa paghanga. Binasag ni Monica ang lahat ng inaasahan, lahat ng pagdududa, lahat ng mapanirang paniniwala.
Binago niya ang buong silid, hindi sa mga talumpati, hindi sa pagtatalo, kundi sa musika, sa katotohanan, at malayo pa siya sa katapusan. Ayaw mang aminin ni G. Aquino, hindi sa salita at marahil hindi pa rin sa sarili niya, ngunit may nabago sa kanya. Ang nasaksihan niya ay gumiba sa lahat ng akala niyang alam niya. Hindi nabigo si Monica. Sa katunayan, nagawa niya ang imposibleng bagay. Tumindig siya sa harap ng lahat sa oras na walang naniniwala sa kanya, habang ang buong silid ay naghihintay sa kanyang pagkadapa. Ngunit sa halip na mabuwal sa bigat ng kanilang mga inaasahan, lumutang siya mas mataas pa sa lahat. Binalik niya ang kapangyarihang pilit nilang inaagaw. Lumabas siya mula sa aninong itinapon nila sa kanya at ginawang tagumpay ang katahimikan. Ang huling nota ay umalingaw-ngaw na parang bulong sa ibabaw ng isang tahimik na lawa. At habang unti-unting naglaho ang tunog, na natiling nakapako sa katahimikan ang buong klase. Walang gumalaw, walang nagsalita, parabang nabigatan ng hangin sa damdamin na wala ni isa ang gustong basagin. Dahan-dahang dumilat si Monica. Tumingin siya sa mga tipa ng piano, ang kanyang hininga ay banayad at maayos. Hindi natakot ang pintig ng kanyang puso, kalma na ito. Tapos na, kumpleto, nagawa niya. Nagsalita para sa kanya ang musika, mas malakas kaysa anumang salita. At sa sandaling iyon, lahat ay nagbago. Habang humahaba ang katahimikan, tila ba lumalalim ito. Wala na ang tunog, pero ang epekto ay nananatili. Ramdam ni Monica ang tibok ng kanyang puso na lumulukob sa katahimikan. Nanatili siyang nakaupo, ang isang kamay ay nakapatong pa rin sa mga tipa at may isang matinding damdamin ang umusbong sa kanya. Mas malakas sa takot, mas matindi sa ginhawa. Ito ang pag-unawang may nagawa siyang pambihira. Napatahimik niya silang lahat. Ang mga kaklasing dati tumatawa, bumubulong ng mapanirang biro. Ngayoy nakaupo sa mga upuan na tila hindi makapaniwala. Ang mga mukha na minsang puno ng paghamak ay napalitan ng pagkalito. Nagkakatinginan sa isa't isa, hindi alam kung paano tatanggapin ang nangyari. Wala na ang paghusga, wala na ang kayabangan, wala nang bulungan, wala nang mga mapanuksong ngiti, tanging katahimikan na lamang ang naiwan. Inangat ni Monica ang kanyang ulo. Nagtagpo ang kanilang mga mata ni Kelly Harrington. Wala na ang pagyayabang, wala na ang peking ngiti, ang karaniwang kinang ng pagiging makapangyarihan. Si Kelly ay nakaupo, tulala. Wala na ang kanyang composure. Hindi ito ang eksenang inasahan niya. Inakala niyang makakapanood siya ng nakakahiya at magulong pagtatanghal. Sigurado siyang mapapahiya si Monica, magiging biro sa buong klase. Ngunit ngayon, nakaupo siyang tahimik pagkatapos masaksihan ang isang kagandahan, isang bagay na hindi niya kayang pagtawanan. Ang mas nakakagalit kay Kelly ay hindi lang ang performance, kundi ang katotohanang ipinakita nito. Na si Monica ay hindi mahina, na hindi niya kailangan ng luho upang maging kamangha-mangha, na may bagay sa kanya na hindi kayang bilhin. Ang kanyang pagkagulat ay naging kapaitan. Mahigpit ang hawak niya sa gilid ng mesa, nakadiin ng panga, ngunit wala siyang sinabi, wala siyang kayang sabihin, dahil kahit anong banggit niya ngayon, wala ng halaga. At hindi lang si Kelly ang napatahimik. Tumingin si Monica kay G. Aquino, ang lalaking dati tumitingin sa kanya nang may malamig na paghamak, ngayoy tahimik, natigilan. Wala siyang ngiti, wala ang pagiging mapagmataas. Tila ba ngayon pa lang niya talaga ito nakita? Baka sa mga tao ng pagtuturo, nasanay na siya sa paglalagay ng mga estudyante sa mga kahon, mga may potensyal at mga wala. Ngunit sa sandaling ito, lahat ng kahon ay gumuho. Lahat ng inakala niya, lahat ng pinaniwalaan niya tungkol sa talento, halaga at tagumpay, nawasak. Si Monica Navarro ay hindi pangkaraniwan. Hindi lang siya basta tumugtog ng mga nota, nagsalaysay siya ng kwento.
kwento ng tahimik na paghihirap, ng sariling pagsasanay, ng walang kapantay na pagnanasa, at ngayon ang lahat ng iyon ay naroon, lantad, totoo, hindi maitatanggi. Bahagyang nanginig ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pagbitaw. Sa wakas, narinig na siya. Hindi lang ito isang aktibidad sa klase, ito ang kanyang sandali. Pinasilip niya sa kanila ang totoo niyang sarili, hindi bilang mahirap na estudyante, hindi bilang biro, kundi bilang taong karapat-dapat nandoon. Pagkatapos, mula sa pinakadulo ng silid, isang palakpak ang pumunit sa katahimikan. Isa lang, tahimik, ngunit tiyak. Sumunod pa ang isa at isa pa. Sa ilang segundo, sumabog ang silid sa palakpakan. Kumaluskos ang mga upuan habang tumayo ang ilan. May mga pumalakpak ng may kasiyahan. Ang iba, tila naninibago pa rin, pero sumali na rin. Napatingin si Monica sa paligid, hindi makapaniwala. Ito ang mga parehong taong tumawa sa kanya, mga umasa sa kanyang pagkabigo. At ngayon, pumapalakpak sila, hindi dahil sa awa, hindi dahil sa kagandahang asal. Pumapalakpak sila dahil alam nila ang katotohanan. Hindi na nila siya kayang baliwalain. Hindi pumalakpak si G. Aquino, na natili siyang nakatayo, mabagal ang paghinga, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Hindi niya kayang pumalakpak, hindi dahil hindi karapat-dapat si Monica, kundi dahil ang pagpalakpak ay pag-amin ng matinding pagkakamali. Ipinilig ni Kelly ang ulo. Nakadiin ang kanyang mga labi sa isang manipis na linya, nakasuntok ang mga kamay sa ilalim ng kanyang manggas. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya ang bituin sa silid. Sa unang pagkakataon, may ibang nagniningning at hindi niya matanggap iyon. Tumayo si Monica, mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso, pero ngayon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa karangalan, lakas, tagumpay, hindi ang klaseng tagumpay na ibinibigay ng papuri o pribilehiyo, kundi ang tagumpay na pinaghirapan, pinaglaban. Pinatahimik niya ang mundo nila at pinatugtog niya ang kanyang musika. Alam na ni Monica, walang duda, na simula sa araw na ito, hindi na siya muling tititigan ng mga tao sa silid-aralan sa parehong paraan. Ang huling nota mula sa piano ay nanatili sa ere, gaya ng buwan na dahan-dahang lumulubog sa likod ng abot-tanaw. Nang tuluyang maglaho ang tunog, naiwan ang katahimikang napakalalim na narinig ni Monica ang sarili niyang paghinga, naramdaman pa niya ang banayad na panginginig ng mga tipa sa ilalim ng kanyang mga daliri. Hindi niya minadali ang pagtayo, hindi siya humanap ng pag-apruba sa mga tingin ng iba. Nanatili lang siya roon, tahimik, kalmado, hinayaan ang sandali na umupo sa paligid niya, parang simoy ng hangin na dumarampi sa lahat ng dating pagdududa. Mabigat ang hangin sa loob ng silid, puno ng pagkabatid. Walang nangahas na basagin ang katahimikan. Lahat ng mata ngayon ay nakatutok sa gitna ng silid kay G. Aquino na nakatayo sa harapan, tuwid ang katawan, at nakatitig kay Monica para bang siya mismo'y hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Sa gitna ng mga estudyanteng inakala niyang kabisado na niya, mga estudyanteng tahimik niyang hinati sa mga bituin at anino, ngayon ay nakaharap siya sa katotohanan, nagkamali siya. Bahagyang gumalaw ang kanyang kamay, tila gusto niyang magsalita o kumilos. Pero nag-atubili siya. Pinagdiinan niya ang kanyang mga labi, ang kanyang mukha na dati hindi mabasa ay tila lumilipat-lipat ngayon sa pagitan ng pagmamalaki at pagkakaila. At sa kabila ng lahat, naghintay ang buong klase. Walang nagsalita, pero lahat ay naghihintay sa kanya. Hindi na si Monica ang tampulan ng panlilibak. Ang babaeng minamaliit nila noon ay nagawa ang hindi inaasahan. At ngayon, nakatuon ang lahat sa guro. Dahil ang kanyang katahimikan ay malakas na sinasabi ang lahat. Sa wakas, huminga siya ng malalim, saka nagsalita, mahina, pilit at may halong pagkabigo. Hindi ko inasahan ito, magaling ka.
Umingay ang silid sa pag-ekyo ng kanyang tinig, pero hindi ito dumapo gaya ng papuri, hindi ito naramdaman bilang bukas loob na pagkilala para itong pilit. Isang katotohanang hinugot mula sa isang taong ayaw aminin ang pagkatalo. Nagtinginan ang ilang estudyante, bahagyang nagtaas ng kilay, tila may hinihintay pa. Pero wala nang nadagdag. Tinanggap niya si Monica pero halos hindi. Pero hindi na niya kailangan ng higit pa. Ramdam niya ito ang pagpili ng bawat salita, hindi dahil sa paghanga, kundi dahil kinorner siya ng mga matang nakatingin sa kanya. At ayos lang yun. Hindi niya kailangan ng hungkag na papuri. Hindi niya ito kailangan. Dahan-dahang huminga si Monica at tumayo. Mataas ang pagkakatindig, tumingin siya kay Mr. Aquino. Hindi na may galit, hindi rin may pasasalamat, kundi may kalinawan. At mula sa kanyang mga labi, bumulwak ang isang tinig, maliwanag, matalas at matatag. Lahat may talento, ang mahalaga kung may mata kang kayang makakita nito. Nagbago ang hangin sa silid. Hindi ang lakas ng boses niya ang yumanig sa klase, kundi ang kahulugan. Mabigat, tapat, hindi matatanggihan. Sa ilang segundo walang gumalaw, walang bumulong, maging si Kelly, wala. Ang linyang iyon ay hindi lamang tumama kay G. Aquino. Tumagos ito sa buong silid, sa bawat estudyanteng kailanman ay nag-alinlangan sa kanya, tumawa sa kanya, binaliwala siya. Mabilis ang lingon ni Kelly kay Monica, gulat ang ekspresyon. Hindi makaimik, hindi tumawa ang kanyang mga kaibigan, walang nangahas na magsalita dahil lahat sila'y nakakaintindi na. Ang mga salitang iyon ay para sa kanilang lahat. Pagkatapos, sa hindi inaasahang sandali, nag-umpisa muli ang palakpakan. Ngunit ngayon, hindi para sa musika, kundi para sa kanyang tinig. Hindi para sa mga nota, kundi para sa mensahe. Mula sa ilan isang kumpas, isang tinginan ng pag-unawa, hanggang sa mas marami, ang mga estudyanteng dati iwas sa kanya, na dati sumunod lang sa agos, ngayon ay pumalakpak ng buong puso. Isang lalaki sa likuran ay mahina pang nagsabing, tama siya. Isang babaeng palaging nasa anino ni Kelly ay bahagyang tumango, ang mga matay puno ng bagong respeto. Hindi lantaran ng pagbabago, pero totoo. Nakikita na nila si Monica ngayon, hindi bilang isang scholar girl, hindi bilang palamuti sa likod, kundi bilang isang taong ipinaglaban ang sarili sa pamamagitan ng katapatan at tapang. Maging si Mr. Aquino ay nagbago kahit kaunti. Wala na siyang sinabi, tahimik niyang tinitigan si Monica. At sa unang pagkakataon, wala na siyang maibabalik dahil wala nang dapat ipagtanggol. Nagsalita si Monica gamit ang musika. Ngayon, nagsalita siya gamit ang katotohanan. At sa pamamagitan nito, binalik niya ang kanyang kapangyarihan. Makapal pa rin ang tensyon sa klase. Ang pagkakaayos ng mundo ay nayugyog. May mga matang nananatiling gulat. May ilan puno ng paghanga. Ang iba, gaya ni Kelly, ay nag-aalab sa galit. Hindi matanggap na nagbago ang lahat sa ilang minuto lamang. Pero hindi na mahalaga ang lahat ng iyon dahil nagawa na ni Monica ang sadya niya. Napakinggan nila siya, nakita nila siya, at ngayon hinding-hindi na nila siya malilimutan. Pero wala nang pakialam si Monica, hindi na sa mga tingin, hindi na sa katahimikan. Nasabi na niya ang kailangang masabi at ang kanyang musika, iyon ang nagsalita ng lahat ng natitira. At kahit piliin man ng iba na kilalanin iyon o hindi, alam niya sa kaibuturan ng puso niya na hindi na siya ang tagalabas na pinaniwala nilang siya. Nananatili pa rin ang tensyon sa silid, lumulutang sa pagitan ng pagkamangha at hindi makapaniwala nang biglang bumukas ang pinto ng klase, bahagyang umalulong ang bisagra. Sabay-sabay na lumingon ang mga ulo. Isang babae ang pumasok, si Ginang Suarez. Isa siya sa mga pinakarespetadong guro sa Willow Ridge Academy. Hindi lang hinahangaan ng mga estudyante, kundi ng buong faculty. Ang kanyang buhok, na ngayon ay kulay pilak, ay maayos na nakatali sa likod. Matatalas, ngunit maamong mga mata, may dalang bigat ng karanasan.
Lumalakad siya na parang taglay ang lakas ng lahat ng henerasyong tinaguyod niya sa katahimikan. Pero ang mas kapansin-pansin ay ang paraan ng kanyang pagtingin kay Monica. Mula pagpasok niya sa silid, hindi na niya inalis ang tingin sa dalagita. Narinig niya ang lahat, ngunit di gaya ng iba, hindi siya nagpakita ng pagkabigla. Sa halip, tila may katiyakan, parang sa wakas, natagpuan niya ang matagal na niyang hinahanap. Hindi niya pinansin ang mga naguguluhang mukha sa silid. Hindi siya tumingin kay G. Aquino na naninigas sa gilid o kay Kelly na halos hindi maitago ang galit. Nakatuon lang siya kay Monica at sa isang kalmadong tinig, sinabi niya, "Nais mo bang subukan mag-apply para sa music scholarship?" Tumigil ang oras. Nanlaki ang mata ni Monica. Sandali siyang nag-isip kung tama ba ang narinig niya. Isang scholarship? Ang ideya ay parang isang pangarap na napakalayo, isang bagay na hindi niya kailanman pinangarap na bigkasin ng malakas. Lumaki siyang nag-iensayo mag-isa sa lumang piano ng simbahan. Hinahaplos ang mga nalimutang tipa. Natutong tumugtog gamit ang pakiramdam. Hindi formal na pagsasanay. Wala siyang guro. Wala siyang kompetisyon. Wala siyang palakpak. Tanging pagmamahal sa musika ang pinanghawakan niya. Sa Willow Ridge, ang mga kagaya niya ay hindi nakakakuha ng music scholarship. Iyon ay para sa mayayaman, mga estudyanteng may private tutor, magagarang instrumento, entablado sa bahay at spotlight na laging handa. Siya ay isang dalagita lamang, may pangarap at magaspang na mga daliri. Pero ngayon narito ang isang guro na matagal na niyang hinahangaan, nag-aalok ng pintong hindi niya inakalang magbubukas. Matiyagang tinitigan siya ni Ginang Suarez. Walang awa sa boses, walang pagkukunwaring kabaitan, hindi ito limos. Nakita niya kay Monica ang isang bagay, isang katotohanang hindi maitatanggi. Sa tabi lang, si Kelly ay mahigpit ang hawak sa mesa. Halos bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Sinikap niyang panatilihin ang composure, pero hindi maitago ng kanyang katawan ang galit. Siya ang laging golden girl, laging pinupuri, itinutulak pasulong, pinakikinang. Siya ang performer, ang prodigy, ang hindi matitinag. At ngayon ang batang minsan niyang minamaliit ay inalok ng oportunidad na ni hindi man lang inialok sa kanya. Galit si Kelly, pero wala siyang masabi dahil nasaksihan nilang lahat ang katotohanan. At iyon ang masakit, tahimik pa rin si Monica. Ramdam niyang lahat ay nakatingin sa kanya. Ang mga mukhang dati tumitingin sa kanya na parang wala lang, ngayoy puno ng kuryosidad at marahil paggalang. Tumingin siya kay G. Aquino. Hindi pa rin siya makatingin. Nakatingkayad, tila nababahala pa rin sa presensya ni Ginang Suarez. Dahil kung karapat-dapat talaga si Monica sa oportunidad na iyon, ibig sabihin, mali ang lahat ng akala niya sa talento, pribilehiyo at tagumpay. Tumingin si Monica sa kanyang mga kamay, ramdam pa rin niya ang alaala ng mga tipa. Hindi na ito mukhang imahinasyon, totoo na ito. Huminga siya ng malalim, inayos ang sarili at tumingin kay Ginang Suarez. Gusto kong subukan. Ngumiti si Ginang Suarez, hindi dahil nagulat siya, kundi dahil iyon ang sagot na alam na niyang darating. Pero sa likuran ng silid, nananatiling tahimik si Kelly habang unti-unting guguho ang mundong matagal niyang inalagaan. Lumabas si Monica ng silid sa katahimikang mas makapangyarihan pa sa palakpakan. Magaan ang kanyang mga hakbang, ngunit sa loob, ang kanyang puso'y puno ng damdamin. Hindi niya alam kung ano ang aasahan, hindi pa rin niya alam kung ano ang hinaharap. Pero alam niya ito, hindi na siya ang parehong Monica Navarro na pumasok sa silid na iyon. Habang binabaybay niya ang mga pasilyo ng paaralan, ang parehong pasilyo kung saan dati sinusundan siya ng bulungan, ngayon tumitingin ang mga estudyante, hindi na para pagtawanan, kundi para kilalanin. Marahil hangaan. Sa labas, banayad na ginulo ng hangin ang kanyang buhok.
At habang tinatawid niya ang gate ng Willow Ridge Academy, isang bagay ang napagtanto niya. Tumatakbo pa rin ang tibok ng kanyang puso, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Pero hindi na mahalaga kay Monica ang lahat ng nangyari kanina, ang musika, ang palakpakan, ang katahimikan ni Kelly, ang hindi mapakaling tingin ni G. Aquino, ang alok ni Gining Suarez. Parang isang panaginip ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang uri ng panaginip na naglalaho pagmulat ng mata. Totoo ito, nagsimulang tumakbo si Monica hindi dahil sa takot o dahil gusto niyang tumakas, kundi dahil nag-uumapaw siya sa isang bagay na ngayon lang niya naramdaman, tuwa. Kailangan niyang makauwi. Kailangan niyang sabihin kay Mama. Tumama sa semento ang kanyang luma at kupas na sapatos, mahinang mga tunog sa bawat hakbang habang tinatahak niya ang pamilyar na kalsada. Dinaanan niya ang maliliit na tindahan na madalas pinupuntahan ng kanyang ina matapos sa ospital, at ang tahimik na eskinita na daan-daang beses na niyang dinaanan. Pero ngayon, ibang-iba ang pakiramdam. Sa unang pagkakataon, hindi nahadlang ang mga daang iyon, kundi panimula. Pagdating niya sa kanilang gusali, malakas ang pintig ng kanyang puso, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pag-asa. Hawak niya ang doorknob at namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng paniniwala, ng posibilidad. Bumukas ang pinto. Nakatayo roon ang kanyang ina, si Monica Navarro rin. Nakauniforme pa bilang nurse, pagod ang mukha, ngunit mainit ang titig. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang anak, namumula ang pisngi, namumugto ang mata, hinihingal. Monica, anak, anong nangyari? Hindi muna sumagot si Monica. Sa halip niyakap niya nang mahigpit si Mama, gaya ng ginagawa niya nung bata pa siya. At sa yakap na yon, ang yakap na palaging naging kanlungan niya, alam niya. Nagawa na niya. Nabali niya ang katahimikang matagal siyang ikinulong, na ipakita niya kung sino talaga siya, at higit pa roon, naipakita niya iyon sa sarili niya. Sa nanginginig na tinig, bumulong siya. Ma, tumugtog ako at nakinig sila. Hinaplos ni Monica, ang ina, ang pisngi ng anak, may bakas pa rin ng pag-aalala sa mata, ngunit unti-unting lumalambot. Kwento mo, anak, anong nangyari? Huminga ng malalim si Monica at sinimulang ikwento ang lahat. Inilarawan niya ang silid-aralan, kung paanong pinili siya ni G. Aquino, kung paanong napuno ang silid ng tawa bago pa siya tumugtog. Ikinuwento niya kung gaano siya kalapit sa pagsuko, pero kung paanong ang tinig ni Mama sa puso niya ang humatak sa kanya paabante. Ibinahagi niya ang katahimikan habang tumutugtog siya, ang pagbabagong dumaan sa silid, kung paanong napatahimik maging si Kelly. Ikinuwento niya si Gining Suarez, ang alok, isang pagkakataong hindi niya kailanman naisip na posible, isang music scholarship, isang tunay na pag-asa. Hindi nagsalita ng marami ang kanyang ina. Hinawakan lang ang kamay niya, tahimik na nakikinig, inuukit ang bawat salita sa puso. At nang matapos si Monica, hinaplos ng ina ang kanyang buhok at malumanay, ngunit matatag na sinabi, "Sapat ka na, matagal ka ng sapat, kailangan mo lang itong makita." Napahinto si Monica. Narinig na niya ang ganitong salita noon, pero ngayon, iba na ang dating. Hindi na ito tunog ng pag-aliw, tunog na ito ng katotohanan. Sa lahat ng taon, akala niya inaaliw lang siya ni Mama. Akala niya ang paniniwala ay bunga lang ng pagmamahal. Ngunit ngayon, malinaw na sa kanya, hindi kailanman nagduda ang ina niya. Ang tanging pagdududa ay galing sa kanya, at sa sandaling iyon may nabuhos sa loob niya. Isang buhol na matagal nang mahigpit, sa wakas ay nalagot. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti, hindi ngiting may kaba o alinlangan. Ngayon naniniwala na siya sa sarili. Pumasok ang sinag ng araw sa kwarto ni Monica, dumarampi sa manipis na kurtina. Tahimik siyang nakaupo sa kanyang lumang desk, nakatitig sa screen ng kanyang laptop.
Nakadisplay ang form, Willow Ridge Academy Music Scholarship Program. Inilapat niya ang kanyang mga daliri sa keyboard, ngunit nagpaabot ng sandali. Hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi upang namnamin ang sandali. 1 linggo lang ang nakalipas, ang form na ito ay parang panaginip. Noon, siya pa rin ang batang nasa pinakahuling upuan, yung gustong maging invisible para hindi pagtawanan. Pero ngayon ibang Monica na siya. Huminga siya ng mas malalim, kumislap ang kanyang mga mata, puno ng tahimik na tapang. Alam niyang magiging mahirap ang daan, alam niyang hindi sapat ang talento lang. Ang mga makakalaban niya ay may taon ng pagsasanay, pinakamagagandang instrumento at sanay na sanay sa entablado. At ano lang ba ang meron siya? Isang lumang piano sa simbahan at isang pangarap na hindi kailanman namatay. Sandali pa, sinubukang bumalik ng lumang pagdududa. Paano kung hindi pa rin sapat? Paano kung hindi ko sila kayang pantayan? Pero bigla niyang naalala niya ang silid-aralan, ang katahimikan, ang mga mukhang nanlaki, ang musika, kung paanong umagos ito hindi lang mula sa kanyang mga daliri, kundi mula sa buong pagkatao. Noong araw na yon, hindi lang siya tumugtog ng piano, pinakinggan siya ng lahat. At ngayon, sa isang hiningang buo at tiyak, pinindot ni Monica ang unang key sa application form. Handa na siya. Naalala ni Monica ang katahimikan matapos ang huling nota. Kung paanong tila huminto ang mundo sa paghinga, ang gulat sa mukha ni Kelly, at kung paanong sa unang pagkakataon, walang nasabi si G. Aquino. Nagawa niya ang imposibleng bagay. Hindi lang niya napatunayang kaya niya, nilampasan niya ang inaasahan nila. At kung nagawa niya ito minsan, alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso, kaya niya itong gawin muli. Humigpit ang kanyang mga kamao at ang kanyang mga mata ay kumislap, puno ng kumpiyansang hindi pa niya kailanman naramdaman. Ano man ang dumating, hindi na siya uurong. Magpapatuloy siya hanggang dulo. Umupo si Monica at sinimulang punan ang aplikasyon. Buong pangalan, Monica Navarro. Larangan ng expertise, classical piano. Ang pag-type pa lang ng mga salitang ito ay tila panaginip. Sa halos buong buhay niya, inakala niyang ang mga ganitong pangarap ay para lamang sa iba, para sa mga batang may pera, may oras, at pamilyang kayang pag-alabi ng talento na parang marupok na apoy. Pero ngayon, narito siya. Hindi inaabutan ng pabor, hindi nakatayo sa anino ng iba. Narito siya dahil karapat-dapat siya, dahil kabilang siya rito. Isa-isang sinagot niya ang bawat tanong kung paano niya natuklasan ang musika, bakit ito naging bahagi ng buhay niya, at kung ano ang naibalik nito sa kanya. Hanggang sa dumating siya sa huling bahagi, isang maikling sanaysay na nagtatanong kung bakit siya karapat-dapat sa scholarship. Huminto ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng keyboard. Pumikit siya at huminga ng malalim. Ang sagot ay palaging nasa kanya, mula pa noong una niyang hawakan ang piano. At ngayon, hayaan niyang dumaloy ito papunta sa screen. Hindi ako ipinanganak sa perpektong kalagayan para tuparin ang isang karera sa musika. Wala akong naging guro, wala akong sariling mamahaling instrumento, at ang tanging entabladong napagtanghalan ko ay ang sarili kong imahinasyon. Pero may taglay akong mas makapangyarihan kaysa pribilehiyo, pagmamahal. Isang pagmamahal sa musika na siyang kasama ko sa kalungkutan at laban sa pagsubok. Isang pagmamahal na hindi kailanman humiling ng kapalit. Natuto akong tumugtog, hindi dahil may nagsabi, kundi dahil hindi ko maisip ang buhay na wala ito. Bawat nota ay bahagi ng kwento ko. Bawat kanta ay usapan ng kung sino ako at kung sino ang nais kong maging. Hindi ako nag-a-apply para sa shortcut. Nag-a-apply ako dahil naniniwala ako sa sarili kong musika. Naniniwala akong karapat-dapat itong marinig. At kung mabibigyan ako ng pagkakataon, hindi ko ito sasayangin. Maaaring hindi ako nagsimula sa unahan ng karera, pero natutunan kong hindi ito tungkol sa simula, kundi kung gaano kakalayo handang makarating.
Muling binasa ni Monica ang mga salita, ramdam niya ang bawat pangungusap na tila inukit mula sa kanyang puso. Wala na siyang kaba, wala na ring pag-aalinlangan. Pinindot niya ang submit, agad lumitaw sa screen ang mensahe. Your application has been successfully submitted. Tinitigan niya ang mga salitang iyon. May umakyat na damdaming hindi takot, hindi rin ito pagdududa, kundi isang bagay na mas matibay. Ito ang kanyang unang totoong hakbang patungo sa kanyang pangarap. Tumayo si Monica, lumakad papunta sa madilim na silid kung saan naroon ang luma nilang piano at umupo. Tahimik ang paligid, pamilyar. Ang liwanag mula sa kisame ay banayad. Dito siya laging nagbubuhos ng damdamin sa bawat gabi ng tanong, sapat ba ako? Pero ngayon, iba na. Hindi na siya ang batang tahimik sa pinakalikuran. Hindi na siya basta binabaliwala, pinagtatawanan o hindi pinapansin. Hindi na siya si Monica na kayang itulak ni Kelly o maliitin ni G. Aquino. Nagbago na siya. Ang alok ni Jingle Suarez ay hindi awa, hindi ito kabaitan. Ito ay pagkilala, pinaghirapan niya ito. Alam niyang magiging mahirap ang daan. Si Kelly ay andiyan pa rin, may iba pa ring mas bihasa, mas handa, mas sanay. Pero hindi na siya natatakot. Inilapat niya ang kamay sa piano at tumugtog ng isang nota. Hindi ito perpekto. Ang piano ay luma, bahagyang kupas ang tunog, pero para sa kanya ito ang pinakamagandang tunog sa mundo. Dahil kanya ito, at mula sa kanyang isipan, lumutang ang isang tiyak na pag-iisip, kalma, malinaw. Huwag mong hayaang iba ang magtakda ng halaga mo. Ang mga taong gaya ni Kelly, gaya ni Mr. Aquino, noon ay akala nilang sila ang may kapangyarihang magdesisyon kung sino ang karapat-dapat sa tagumpay. Pero nagkamali sila, hindi kailanman kanila ang karapatang iyon. Ang halaga ng isang tao ay hindi nagmumula sa yaman, hindi rin sa reputasyon o pagsang-ayon. Nagmumula ito sa loob. Huminga muli si Monica at nagsimulang tumugtog. Mabagal, banayad, ngunit may lalim. Dumaloy ang melodiya sa hangin, hindi perpekto pero buong tapang. Hindi lang ito kanta, isa itong pangako. Magpapatuloy siya, patuloy siyang tutugtog. At kailanman hindi na siya mananahimik muli. Dahil kung totoo ang talento, nagsasalita ito para sa sarili. Pumikit si Monica at hinayaang ang musika ang mangibabaw. Sa wakas, maaaring maghintay ang mundo. Ngayon, hindi na siya natatakot. Hindi siya isinilang na may pribilehiyo. Wala siyang mapa, pero nakalikha siya ng sarili niyang daan, dala lamang ang tiyaga at isang pangarap. Ang kwento ni Monica Navarro ay hindi lang kwento ng isang batang tumutugtog ng piano. Ito ay kwento ng isang batang tumangging hayaang ang iba ang magtakda kung sino siya at ginawang boses ang musika nang walang ibang gustong makinig. Ito ay kwento ng katatagan, ng muling pagtayo kahit inaasahan ng mundo ang iyong pagbagsak. Kwento ito ng kung paano gawing lakas ang tawa, pagdududa at katahimikan upang lalo kang magningning. Pero ikaw, naranasan mo na bang maliitin? Nasabihan ka na bang ang pangarap mo ay napakalayo? At kung oo, ano ang ginawa mo? Gusto naming marinig ang kwento mo. Ibahagi ito sa mga komento sa ibaba. Hindi mo alam kung sino ang nangangailangan ng mga salita mo ngayon. Kung nakaantig sa iyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Sa ganitong paraan, maipagpapatuloy namin ang paghahatid ng mga makapangyarihang kwento ng pagtitiyaga, pagkahilig at ng mga taong kailanman ay hindi sumuko. Maraming salamat sa panunood at magkita tayo sa susunod na video.